Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kayang magpatawad. Talaga kapag binago ni Lord, Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat Hirap na ako sa sakit na ito. magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Ang Lord. lahat daw ng bawal masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko nang mamatay! Sino bang dapat lapitan ko? Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Dory Villanueva at ito ang programang The Life Giver. Isa namang kwento ng bagong buhay ang ating matutunghayan ngayong araw. Panoorin natin kung paanong nakilala ni Pastora Diwani Oliva ang Panginoong Hesus at kung paanong nabago ang kanyang buhay. Maraming curiosity sa mga bata. Masid sila ng masid at maraming tanong para maintindihan ang kanilang paligid. Ang mga tanong ay depende kung anong henerasyon sila naging bata. Pero nung bata ako, ang simple mga tanong na pumapasok sa aking isipan ay may kasama rin mga pagmumuni-muni sa mga komplikadong bagay. 7 kami magkakapatid. Ang tatay ko ay nagta-tricycle driver. Si nanay ay nagtitinda ng kutsilyo, minsan bagoong. Bata pa ako, talagang parang punong-puno na ako ng lungkot sa tuwing nakikita ko yung mga kapitbahay namin. Sa umaga, ang gumigising na sa akin, yung ingay ng kapitbahay, away ng mga kapitbahay, suntukan ng kapitbahay, mga baranggayan, mga lasing na kapitbahay. Medyo, bagamat masaya naman kaming magkakapamilya, magkakapatid, kaya lang, mahirap lang kami na sinilang ng nanay at tatay ko. Habang lumalaki ako at nagkakaisip, nasasagot ko rin naman ang mga sarili kong muni-muni. Kaya naman pinangarap kong maging mayaman. Ayoko manatiling ganito ang buhay ko. Ayoko manatiling mahirap. Sa aking sariling kaparaanan, sinikap ko makaalis sa kahirapang kinamulatan ko na. Ginamit ko ang aking charm para magkaroon ng mga boyfriend na mayaman. Naisip ko, pwede nitong simula para sa isang magandang kinabukasan. Pero salamat sa napakayamang biyaya ng Diyos. Hindi niya pinahintulot na manaig ang sarili kong kagustuhan, nakatindig sa pundasyon ng maling motibo. Sa kanyang paraan, itinama niya ang puso ko. Hindi ako ganun katalino. Tsaka hindi ako kayang pag-aralin ng mataas na kurso para maging hakbangin ko, para kumita ako. Tingin ko naman hindi ako magiging negosyante. Sabi ko, total, sabi ng nanay ko, maganda ako, mag-aasawa na lang ako, pipili ako talaga ng mayaman. At naging hamon din naman to hindi alam ng nanay ko, ligid sa kaalaman nila, may mga nanliligaw sa aking mga estudyante na may kaya, na may nanliligaw sa akin na sa abroad na may pera. Nagiging temptation yon. Kaya lang bago dumating sa punto na matukso ko sa kanila, nakilala ko na ang Panginoon. Totohanan na naisurrender ko ang buhay ko at the age of 16 sa isang krusada, sa isang plaza. Nakakita kasi ako ng isang pagkagwapo-gwapong pastor. So umiiral-iral pa rin dun yung pangarap ko, teenager. Nung nagwa-word of God na siya, hindi na yung kapugian niya ang nakita ko. Ang nakita ko na yung kagandahan ng Panginoon. Nakita ko na lang, nakataas yung aking kamay, sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang salita, naunawaan kong maganda pala ang plano sa akin ng Diyos nang ako'y kanyang likain. Naunawaan ko na kung may kahirapan man sa kasalukuyan, kaya tayong iahon ng Diyos sa kinabukasan. Sa sobrang uho ko para mas malalim pang makilala ko ang Diyos, sinigurado kong linggo-linggo ako makakadalo sa worship service ng Jesus is Lord Church sa Bunlo, Bukawi. Nag-a-attend na ako ng JIL Bunlo. Nalaman ko na may JIL May Kawayan. Yung kapatid ko na nakakaranig na rin ng Word of God, hindi namin alam, born again na pala, nagsisimbala na pala sa JIL May Kawayan, Malhakan. Hanggang sa inaya niya ako na merong JIL sa May Kawayan. Unang attend ko noon, moderna kasi ako kalahati ng buhok ko, krukat,
puro butas ang tenga ko puro butas ang tenga, ang dami-dami kong hikaw. Naku, halos parang maglayuan ang mga taga-JIL people no, ng may kawayan. Dahil ibang-iba ang tsura ko. Pero doon ako nagpatuloy. Hindi na ako umalis. Mula nung 16 years old ako sa JIL, up to now. Walang pintes, lagi akong nasa JIL na noon. Extreme agad ang pagbabago ko. Nanonood ako ng sine, hindi na ako nanonood noon. Ang damit ko noon, pang teenager, ginawa ko para lang hindi maging pagkakasala. Damit ko, ang hilig ko kasi mag-short na maikli, sleeveless. Pati pananamit ko na bago. To the point na hindi process eh. Na-surrender ko yung pinakamahirap i-surrender. Pati yung pangarap kong kurso, na-surrender ko. Siguro kung totoo yung love at first sight, yun yung naramdaman ko sa Lord. Nagpatuloy ang promotion sa akin ng Diyos hanggang sa naging pastor na rin ako. Mahal na mahal ko ang Panginoong Hesus at nais kong paglingkuran siya ng buong puso at kalakasan ko. Kasabay ng pag-aayos ng Diyos sa aking buhay espiritual ay pag-aayos niya sa pananaw ko sa buhay. Hindi ko pala kailangan ng mayamang lalaki para maging mayaman ako. Sapat na ang yaman ng biyaya ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Ang napangasawa ko ay dating basurero na adik na nang nakakilala sa Panginoon at pinagaling ng Diyos ay natutong gumupit from basurero naging barbero at naging born again, nakakilala sa Panginoon at the same time naging pastor din ng JIL. Malaking kalokohan pa lang, inilagay ng kaaway sa isipan kong magiging maligaya lang ako, magiging masaya ako, kapag ako ay nakahiga sa malambot na kama. Ang Diyos ay puno ng yaman sa kahabagan at kapayapaan na matuto kang makontento sa presensya ng Diyos. Makikita mo, yung sinasabi sa book of 3 John chapter 2, hindi lamang ito financial, kundi ang pangarap ng Panginoon, meron kang malusog na pangangatawan, kagaya ng iyong espiritual na kalusugan, kasabay na rin yun yung iyong pinansyal at material. Pero una sa lahat, napakagandang maranasan, malusog ang iyong espiritual na pangangailangan, kasunod na ang kalusugan, at maging ang pang-araw-araw na pangangailangan ay pinagkakalob ng Diyos. Ang mga karanasang iyon na naging inspirasyon ko ngayon para masigasig na humayo at ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Napakaraming taong nagtatanong kung totoo nga bang may Diyos. Napakaraming taong mahirap na nagtatanong kung nalalaman kaya ng Diyos ang kanilang kalagayan. Natagpuan ko ang mga sagot dito, kaya naman araw-araw ko ring pinapanalangin na gamitin ako ng Diyos para matagpuan din ng mga nagtatanong ang sagot. Totoo ang Diyos at totoo rin ang kanyang pagmamahal. Sa aking asawa bilang pastora, si Pastora Diwani, at salamat sa Diyos kasi alam kong bigay ka ng Diyos sa akin. Bagaman mahirap yung mga pinagdaanan at hindi ganun kadali na pag-isahin tayo ng Diyos. Subalit, nagpapasalamat ako kasi nagbigyan rin ng pagkakataong makapaglingkod sa Diyos sa paraang naaayon sa kanyang kalooban kasi nakapag-asawa ko ng isang lingkod ng Panginoon. Magandang araw sa iyo, Pastora Diwani. We are blessed to have you in this episode of The Life Giver. Una sa lahat, nabalitaan kong napakapilya mo. Napakapilya mo nung bata ka pa. Akalain mong ipinatatawag ng eskwelahan ang iyong magulang, pero ibang magulang ang dinala mo para mapagpanggap na magulang ang dinala mo. Ngayong nanay ka na, ano-ano ang values sa araw-araw na itinuturo at ipinapaalala mo sa iyong mga anak? Siguro po, Sister Dory, napakahalaga po na sa murang isipan po nila, maipakilala nyo na po agad ang Panginoon. Kasi po limitado po yung paggabay, pagpapaalala po sa kanila kapag ka po wala na po sila sa paningin mo. Kaya po kapag ka po sila ay pansamantala, lumalayo, nasa school, napakahalaga po na meron po silang takot sa Diyos. Yes. Para kapag ka po nandun yung takot nila sa Diyos, ganun din po yung takot nila sa mga magulang. Bilang isang pastor naman, how do you guide your flock para mapalaki ayon sa
panuntunan ng Biblia ang kanilang mga anak. Kapag nakikita po kasi ng mga anak na sila po mismo mga magulang ay nagmamahalan at may takot sa Diyos, ay maa-adapt po nila yon. At napakahalaga na sama-sama po na nagkakaroon po sila ng sama-samang panalangin. Kung meron po tayong life group sa labas, may Bible study sa labas, bakit hindi natin unahing magkaroon muna ng life group sa loob ng bahay o ng tahanan? Kaya po, isang magandang bagay din po yun na nakikita ko po sa mga kasamahan natin sa iglesia, sa simbahan, na nai-apply po nila po yun. At Yes. isang magandang aral po. Yeah, praise the Lord. Talagang tama yung sinasabi mo na kinakailangan kahit sa loob ng bahay din, meron din gawain ng Panginoon. Yan, sa aming pong mga viewers, bibitinin muna namin kayo. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang The Life Giver. Kasama pa rin po si Pastora Diwani. We're back here on The Life Giver at kasama pa rin po natin si Pastora Diwani. May tanong lang ako, no? Napag-usapan natin ng kaunti kanina na kung gaano ka kapilya nung bata ka. Sabi mo nga mahirap na mahirap ang pamilya niyo, pero ano naman ang nakakahiya doon sa pagiging mahirap? Ano ba yung iniisip mo noon at kailangan mo pang magpanggap na mayaman? Kasi po, Sister Dory, 7 po kami magkakapatid. Ako po ang pinakabunso. Sabi po ng ibang mga kapatid ko, ako daw po yung pinakapaborito. Kahit po si nanay nagtitinda lang ng kutsilyo at bagoong, si tatay po ay nagtatricycle lang. Pinilit po talaga kaming mapag-aral lahat, pero ako po yung napag-aral lang sa private. Sa private po, marami pong may pera, magaganda po yung sapatos nila, magaganda po yung bag nila. Tapos po nakita ko na parang nakakahiya namang makipagsabayan po sa kanila kasi yun pong aking bag, plastic lang po ng pinagbilan po ng sa grocery at saka po yung medyas ko po, hindi po siya puti, parang kulay brown na napaglakihan din po ng mga kapatid ko. Kaya po nahihiya po ako pero pinipilit ko lang po yung sarili ko. Nagpanggap po kasi iniisip ko rin po na baka layuan ako ng mga kaibigan ko, ng mga kaeskwela kong may pera, magaganda po yung bag. So, yun po yung naging iniisip ko, nahihiya ako, kaya kailangan ko magpanggap para marami po akong kaibigan kagaya po nila. Oh, so gusto mong mapantayan sila, no? Bata ka pa, pangarap mo na ang makapag-asawa ng mayaman. But God has a different plan for you. In the end, ay napangasawa mo dating basurero. Dito natin makikilala talaga namang the Lord has already changed your heart at si Brother Jan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo, kaya naman sumunod ka sa Panginoon. Gaano ba kaimportante na huwag agad-agad pag-aasawa at sa halip ay manalangin, mataimtim, para ang kalooban ng Diyos ang maging partner mo sa buhay? Hindi ko po malilimutan nung dalaga po ako na misa magturo po kayo sa JIL Bunlo. Ang sabi niyo po, kayong mga dalaga, kayong mga binata, huwag kayong magmamadali mag-asawa kasi ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo. Kapag ka ito ay napaso, iluluha nyo. Napakadalas niyo pong sabihin nyo kapag po tumetema na dun po sa pag-aasawa. Sabi ko, totoo nga siguro talaga to. Kaya po mula po nung ako'y makakilala sa Panginoon, naging dalawa lang po yung naging basihan ko at nakita ko po yung kautusan ng Biblia na sabi ho doon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo na lang po ako ng lalaking mahal na mahal ka. Pangalawa, mamahalin po ako. Kaya sabi ko, yun po yung naging motivation ko na itinuturo ko rin po sa mga kabataan na lalo po kapag nakapag-aral ka at may natapos ka, parang madali naman pong makapili o humingi ka po sa Diyos ng tamang mapapangasawa, bibigyan ka naman po talaga ng Panginoon. Yes, that's right. Kaya talagang unahin natin ang Panginoon at ibibigay sa atin ng Panginoon ang the best.
Kaya sabi po dito sa Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kaya po, unahin natin ang Panginoon, mga kabataan, dalagat binata, huwag agad-agad yung papasok sa gusto mo agad. Pero hanapin mo muna ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, ano-ano ang ginagawa, ang ginagawa ninyong hakbang ni Brother John para makaipon ng sapat para sa inyong pamilya? At how do you ensure that all the needs of your children are met? Hindi hadlang po ang kahirapan ng buhay sa pagpapahanda o paghahanda ng pag-aasawa, maging ng pagpapalaki po ng mga anak. Kaya po nung kami po ay magpakasal ni Brother John, kahit na po sabihin nating barbero si Brother John na dating basurerong adik, naging barbero siya, bago po kami pumasok sa pag-aasawa, nagkaroon po kami ng isang barbershop. At doon po ay talaga pong kung ano yung prioridad, kung ano yung dapat na unahin po namin, inihanda po namin, pati po yung panganganak ko, pag-aaral po ng bata. Siguro po ang isang bagay dyan, yung pong malaman po ng mga magulang kung ano po yung prioridad na gastusin at dapat pong ipagtabi para po sa mga pangunahing pangangailangan po ng mga anak. Yes, nako, talagang dapat mga magulang ang naghahanda talagang para ang mga anak ay lumaki sa tamang direksyon. At katulad mo rin na ang aking mga magulang talagang nagsipagtrabaho ng husto para lang kami mapag-aral. 4 lang kami. Mapag-aral kami husto at makatapos. Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabataan. Ako, nakita ko ang hirap ng aking mga magulang para kami ay palakihin, para kami ay mapag-aral. Kaya naggawa ako ng desisyon sa buhay ko na hindi ako mag-aasawa agad. Kailangan maglingkod ako sa magulang ko para naman sa ganon masiyahan ang aking mga magulang. Ngayon, paano nyo naman ginagabayan ang inyong mga anak para mag-commit din ng paglilingkod sa Diyos gaya ninyong mag-asawa? Lumaki po kasi sa church ang mga anak ko. Pag magtuturo na po ako, hindi ko lumaki sa mga basa-basang yaye. Ako po talaga, kaming dalawa po talaga ni Brother John. Pahahawakan ko lang po dun sa isa sa elders ng church. Hanggang sa nakita po nila, laki sa simbahan po, nakita po nilang masaya po kami ni Brother John, ng asawa ko na naglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa unti-unti, nagiging masaya po sila at hindi lamang po sinabi ko sa kanila kundi naranasan po nila. Kaya po maaga din pong nag-commit po sila sa church. Nag-a-attend sila ng Sunday school. Opo, Sunday school. Yes, talagang dapat mga bata kailangan nakadirekta agad sa salita ng Diyos no? Para lumaki sila ng may banal na takot sa Diyos, pagmamahal sa magulang, at talagang kapaki-pakinabang sila. Ngayon, ano ang may papayo mo sa mga manonood ngayon na hirap sa buhay at nagnanais na makaahon sa kanilang kahirapan? Isang malaking issue po ang nakita ko, ang kahirapan sa mga taong wala talaga pong pagkakilala sa Panginoon. Pero meron po tayong sinasabi sa Biblia na, if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi naman po kami ganon. At sabi ko nga po, ang pangarap ko nga po, Sister Dory, dahil po nakita ko na para po bang malungkot at kasalanang maging mahirap. Sabi ko po nun sa tuwing titingin po ako sa bintana at nakikita ko po na ang gigising po sa amin sa umaga ay mga away, buntalan, mga barangay, mga lasing. Sabi ko po nun, parang ayoko po ng ganitong buhay. Doon ko po nga po nakilala ang Panginoon. At nakita ko po na talagang tunay po na kapag ka po ikaw may pagkakilala sa Panginoon, ang Diyos din po ang gagawa ng paraan at magbibigay sa iyo ng wisdom. Simpleng barbero lang po yung aking asawa, pero dahil po may pagkakilala kami sa Panginoon, nakikita po namin talaga yung gabay at biyaya ng Diyos. Nako, sana po napakinggan ninyo ang sinabi ni Pastora Diwani na talagang sabi nga po yung ulitin ko lang po ang kanyang scripture na sinabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang kalooban, ang kanyang mga salita ay sundin natin, at lahat ng bagay ay idaragdag niya sa ating mga buhay. Kaya po, kung tayo po ay lalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos, tayo po ay pagpapalain at pagpapalain ng Panginoon.
wala pong magkukulang sa ating buhay. Ngayon po, sa aming pong mga taga-subaybay, samahan niyo po kami uli ni Pastora Diwani na manalangin mamaya when the Life Giver returns. Stay tuned. Kayo po'y nanonood pa rin ng The Life Giver. Pastora Diwani, maaari bang samahan mo ako para sa ating pananalangin? At sa lahat po ng mga nanonood ng programang ito, iniimbitahan ko po kayong makiisa sa aming panalangin. Subalit po, ang panalangin ay diringgin lamang ng ating Diyos kung tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sabi po ng 1 John 1:9, kung ikukumpisan natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo po ay magiging anak ng Diyos kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating puso't buhay bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. At ngayon po, kung tayo po ay maging anak ng Diyos, gaya po nating mga magulang, kung ano man ang hilingin ng mga anak natin sa atin, ibibigay natin. Kaya po, ang ating Diyos ay makapangyarihan. Kung ano po ang ating kailangan sa Kanya, ibibigay niya. Subalit po, kailangan magsisimuna tayo ng ating kasalanan at tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating puso't buhay bilang Diyos at Panginoon. Ngayon po, kung isinusuko po ninyo ang inyong buhay sa Panginoong Hesus, maaari po bang kahit isang kamay, itaas po natin at bilang pagsusuko ng ating buhay sa Panginoong Hesus at sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa mga kasalanan na aking nagawa, aking nasalita, aking naisip. Panginoong Hesus, nagsisisi po ako mga kasalanang iyon. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ng iyong makapangyarihang dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Panginoong Hesus, dalangin ko po, subaybayan mo ako ng iyong Espiritu Santo upang hindi na ako mawala sa iyong mga kamay. Marami pong salamat, Panginoong Hesukristo. Ako na lamang po ang mananalangin, dakilang Diyos amang sumasalangit, na maraming pong salamat na sa oras na ito ay ang mga nakinig ng programang ito ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay because truly you are the life giver. Kaya po Panginoon, dalangin po namin, ikaw po ang magbigay ng tunay na panibagong buhay na may kasaganaan, may kapayapaan, may pagmamahalan sa kanilang mga pamilya. At Lord God, anuman po ang kanilang mga suliranin, problema sa buhay, ikaw po Panginoong Hesus, ang aming tinitingnan at kinikilala na magbibigay ng kasagutan sa lahat ng kanilang problema. Kapayapaan sa pamilya, pagmamahalan sa pamilya, sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho. Panginoong Hesus, ikaw po ang magbigay ng panibagong lakas, panibagong buhay sa bawat isa sa kanila. At Lord God, pabantayan mo sila sa iyong Espiritu Santo upang sa gayon, Panginoon, hindi na sila mawala sa iyong mga kamay. Maraming pong salamat at maging kay Pastora Diwani at sa kanyang pamilya. Dalangin po namin ang iyong ibayong pagpapala at pagpapala sa araw-araw ng kanilang mga buhay. At Panginoon, dalangin po namin na sila ay maging magandang halimbawa para sa kanilang mga nasasakupan at sa lahat ng mga tao na makakakilala sa kanila. Sila'y maging halimbawa ng tunay na nagmamahal sa iyo at sumusunod sa iyong mga salita. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nanonood ng programang ito. Ikaw po ang The Life Giver. Salamat po Panginoon at ikaw lamang ang pagbabalikan namin ng pasasalamat, papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord.
Maraming salamat sa iyo, Pastora Diwani, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong patotoo. Binago ng Diyos ang iyong buhay. Salamat din po, Sister Dory, at inimbitahan niyo po ako upang i-testify po ang aking buhay, ang kwento na ginawa ng Panginoon sa akin, isang karanasan at isang pagpapala po sa akin talaga po na mapunta sa lugar na ito. Sinabi po sa 1 John chapter 4 verse 18, walang kalakip na takot ang tunay na umiibig, sapagkat pinapawi po ng pag-ibig ng Diyos ang anumang uri ng takot na namamayani sa ating mga puso. Ako rin po ay sinaklot ng takot ng kahirapan. Kinatakutan ko na rin pong mag-asawa dahil akala ko po ay puno ng kalungkutan kapag nakapag-asawa ka ng mahirap. Pero hindi po pala, kapag ka po si Jesus ang naging sentro ng inyong pagmamahalan, magiging matagumpay ang lahat ng bagay. Kaya po sa lahat po ng nakapanood po ng aking live testimony, inaanyayahan ko rin po kayo na magpatotoo dahil po tunay na si Jesus ang ating pong Diyos ang tagapagligtas because Jesus is the life giver. Samantala, patuloy niyo pong abangan ang ating mga susunod pang episodes dito sa The Life Giver dahil marami pa pong mga kwento ng binagong buhay, pagpapala at kagalingan ang inyong matutunghayan. Gayon din, ibabahagi rin namin sa inyo ang mga patotoo ng ating mga kapatiran at kaibigan natin mula sa ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Kung nais niyo pong magbahagi ng inyong patotoo o testimonies, maaari po kayong sumulat sa amin dito sa Zoe Broadcasting Network Incorporated, 22nd floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City. O kaya, mag-email sa amin sa lifegiver@lightnetwork.ph. Para naman po sa inyong mga comments and suggestions, maaari niyo po kaming i-like sa aming Facebook page na Life Giver. At ang mapipili po naming mga comments or messages ay maaari po naming basahin dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Sister Dory Villanueva nagsasabing, Jesus saves, Jesus cares, Jesus is the life giver. God bless you more and more.